yung kapitbahay nila na si Maria Tomasa M. Lamoste at kung mapapansin niyo mga kapatid, Idol Rafi, may sinasaboy siya na parang hindi ko alam kung asin ba yun, mapaumaga, mapagabi. Ayan ang nangyayari. Yung CCTV, Idol Rafi, pinag-ipunan nila ng magkakapatid. Ayun, yari kayo. Huwag nyo na hintay bumaba yan. Sunog lahat talaga pag bumaba yan. Ayun, nakablock ko. Ayun yung pinaka-post nila, yung nakablock. Sino mangkulam? Sila daw po, inaakusahan po sila ng kanilang kapitbahay na mangkukulam daw po. Sino naman yung nagsasaboy? Hindi ko alam kung ano sinasaboy niya. Yun nga, Idol Rafi. Kung asin ba yun o mga powder, ang naglalagay po nun. Parang pangontra, siguro. Pangontra, Idol Rafi. Hanggang yan ngayon po ba? Ang sinasabi. Ito ang sinasabi ko nung panahon. Yes po, Idol. Hindi po ako naniniwala sa kulam dahil kung ako po naniniwala sa kulam o talaga merong kulam, wala na po sana ako sa mundo ito sa dami-daming may galit sa akin dahil siyempre, kung marami natutuwa sa akin, meron din mga nagagalit sa akin, yung mga napapasibak ko, yung mga napadidisiplina, yung napapakulong natin. Hindi totoo po yung kulam. Maniwala po kayo sa Diyos. Ang kulam po, yan yung galing sa demonyo. Kung naniniwala po kayo sa Diyos, wala pong kulam. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Magandang hapon po, sir. Tulfo. So, pinagbibintangan ho kayo mangkukulam. Ano po, sir? Nagsimula po ito sa kapatid ko po. Yung kapatid ko po, nagtatrabaho po sa kanila. Nangangalakal po, nag-ano ng basura. Opo. Ngayon po, yung kapatid ko, nagtatrabaho siya. Kasama niya, yung asawa. Okay. Si Hermie po, si Kuya Hermie. Ngayon, itong si Ate Emma, nakita ko po kasi yung araw na yun, kasi naglalaba po ako eh. Palabas nagpaalam si Ate Emma na may pupuntahan siya. Nakasarado po yung gate ng bodega nila. Yung mga kartunan po ba, mga basura. Bumalik ulit si Ate Emma. Ngayon, hindi niya mabuksan yung pintuan. Nung hindi po niya mabuksan yung pintuan, akala niya may nangyayari sa kanilang dalawa. Kasi yung yung lalaki po, yung stroke na po, kay stroke lang po noon. Mabagal po siya maglakad. Ngayon, ito po ang nangyari. Nung napagbintangan po siya nakabit, mga lumipas pero wala naman po nangyari sa kanila kasi ang kwento ni Ate Emma, nakapatong, nakahubad. Yun ang sabi. Pero hindi naman po totoo yun kasi nandoon ako. Nung sumunod na araw, napagbintangan naman po na si Ate Lani daw po kasi nagkagulo na nag-away-away na. Nagpabarangay po si Ate Lani. Kasi ito si Ate Emma, nagkakalat na siya ng kwento na wala naman pong katotohanan. Okay, ma'am, doon tayo sa pinakaubod ng reklamo na pinagbibintangan kay mangkukulam at nakita ko may sinasaboy yung isang ali. Ano po yung sinasaboy? Yun nga po yung inaano namin kasi po, dati wala kaming CCTV sir Wala kaming CCTV, wala kaming Ngayon itong nung bumili yung kapatid ko ng CCTV, nakita namin itong si Ate Emma, meron siyang sinasaboy. Siyempre kami naman, kinabahan kami kasi kami po, pinagbibintangan kaming mangkukulam, mambabarang. Hindi ko po Nino po? Si Emma Lamoste po at saka si Junjun. Bakit po kayo pinagbibintangan? Hindi yun nga po ang namin Kasi nga po, ang galit niya sa ate ko na kabit daw po, pati sa kulam, kami na pinagbintangan kami na mambabarang mangkukulam. Ito na po, itong nagbibintang na kayo po yung mangkukulam. Si Ma'am Maria Tomasa Lamoste. Ma'am Maria, magandang hapon. Opo sir, good afternoon po. Kayo ho ba'y nakita sa CCTV na may sinasaboy sa bahay ni na Marisol? Yung pagsaboy po na yun, sir. Kasi po, sir, ang umpisa talaga ng gulo, sir, yung asawa ko at kapatid nila, sir. Nahuli ko yan sa bodega namin, sir. Okay. Ngayon, ang gulo kasi, sir, matagal na panahon, sir. Ako na-stress na kasi nung simula nung nahuli ko ang asawa ko at saka yung ate nila, ako binarangay nila ng binarangay, sir. Okay. Ano po yung nahuli niyo po? Nahuli ko po sila ng asawa ko naglalampungan. Hindi naman po totoo yung sinabi niya na nakahubad. Hindi ko po sila nahuli na nakahubad na. Ano po yung lampungan, ma'am? Ano yung sabihin ng lampungan? Yung parang nagro-romansahan, ganun lang, sir. Gusto pa po yung salitang romansa ng panahon pa yan. Sir, nakalimutan kasi ng asawa ko, sir. May butas, yung bodega, yung pinto. May malaking butas po, sir. Kaya nakita ko talaga, sir. Ang asawa ko kasi, sir, stroke na. Kaya buong tiwala ko naman, naakala ko, hindi niya pa... ma'am, kung stroke na, hindi na po pwede makapag-romansa yun.
kung siya po ay Opo, stroke sir. victim. Ang sabi naman ng asawa ko, yung babae daw po ang bahala. Bago na naman yun Okay. Tapos, sir, hindi po totoo yung sinabi niya na yung naglalabas siya. Ano po yung sinasaboy nyo doon sa CCTV na nakita? Sir, kasi ang sabi ng 2 years na po kasi sir, ang stress ako sa ginagawa. Hindi ma'am, tanong ko lang po, ano po yung sinasaboy ninyo ma'am? Curious lang po kami. Ano po, kasi may nagturo po sa akin, sir, na gawin mo ito para hindi ka naguguluhin. Ngayon, ako naman, ayaw ko naman talagang guguluhin na ginawa ko po yung tinuro sa akin, sir. Ano nga po yung sinaboy nyo ma'am? Ang sabi nila, asin, sir, eh. Asin? Opo, para daw hindi na ako guluhin, sir, eh. Okay. Yun ang paniniwala po ninyo, base po dun sa may nag-tip sa inyo. Opo, pero hindi talaga po ako mangkukulam, sir, Hindi ako mangkukulam, sir. Ginawa ko lang yun, sir, kasi napagod na ako, sir, ba, na ako na itong biktima. Ako pa itong ini-stress nila. Binarangay ako ng binarangay, sir. Ma'am, halika, malapit. Sabi po ni Ma'am Maria Tomasa, nahuli raw po kayo pagrumansahan sa mister niya na stroke victim. Kaya nga po, hinihiyan ko po Hindi, siya ng... ano po yung nakita sa inyo? Wala po. Kasi, Hindi totoo? Hindi po. Kasi hinihiyan ko po siya ng katibayan. Ang sabi niya sa akin, lahat po ng bahay niya ay may CCTV. Mayaman daw po siya. Kaya hinihiyan ko siya ng record. Wala po siya na ibibigay sa akin. So, ibig sabihin, katang-isip lang yun? Opo. Pangalawa, Never kayo hindi maski na lumapit ng mga isang metro, wala? Opo, wala po. Kasi ang layo ko nun sa kanya, nakaupo ko, banda rito sa may sa Yero, doon siya ng babakbak ng bakal. Ako naman doon sa may basura, nagbubuko. Malayo. Opo. Hindi kayo magkadikit. Opo. Kaya hindi po kayo magka-holding Hindi hands. po, hindi po. Wala ko nakikitang. Tapos pinagkakalat niya po sa akin na dinurog ko daw ang kanyang kamay. Hinahanapan ko siya ng ebidensya tungkol sa certificate. Wala mo naman po siya naibigay sa akin na dinurog ko daw yung kanyang kamay. Okay. Ma'am Emma, yung sabi nyo na nagro-romansa, wala naman po kayo mapakitang ebidensya at malayo naman sila. Yung isa, may pinupukpok. Itong isa, nag-ayos ng kalakal. So, masyado malisyoso na ata po ang isip. Magbati na lang po kayo ma'am, pwede? Night? Sir, pwede niyong kausapin ng asawa ko? Sige, kausapin ko. Sir Hermie. Hello po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Okay, sabi po ni Mrs. nahuli ka raw nakikipagromansa dito kay Melanie? Opo. Ba't ka nakipagromansa? Inaamin mo, nakipagromansa ka? Opo. Sure ka? Opo, kasi po, sabi niya siya ang bahala eh. Kuya Hermie. Sabi ko sa kanya, sir, hindi na ako pwede kasi stroke na ako, matanda na ako. Sabi niya, siya ang bahala. Okay. So, pumayag ka? Opo, kasi siya daw ang bahala eh. Nung mahuli ka ni Mrs., anong ginawa mo? Siyempre, lumabas ako kasi doon ako sa Pobo eh. So, nangingi ako ng tawad sa Mrs. ko. Naging ka ng? Nangingi akong tawad. Ilang beses ba nangyari yung pangromansa? Hindi ko po matandaan na. Mga ilang beses nga sa palagay mo? Paano hindi mo matandaan? Ikaw lalaki, ilang beses? Marami na po. Marami na. Opo. Umami na itong isa. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Bakit sa dinami-daming tao sa Pilipinas, pumayag si Melanie na makipagromansa? Kasi po, yung siya lang nagtatrabaho sa kanila. Ano po? Yung kapatid niya, walang trabaho. Yung isa, buntis, wala din trabaho. Ang ibig sabihin, bakit ka nagustuhan ni Melanie? Anong dahilan kung bakit siya pumayag na makipagromansahan sa'yo? Kasi sa pera. Para makayang pera. Ano po, marami kayong pera? Hindi po, kasi nagtrabaho siya sa akin. Tapos, siyempre, kung babali siya, ganon, nabigyan ko agad ng pera. Bakit to? Bumibili kayo ng kalakal? Opo. Kayo pumayari ng junk shop? Opo. Kaya siya pumayag makipagromansahan sa'yo dahil pinapabali mo? Kasi po, wala ibang naghanap buhay sa kanila eh. Naku, kiss and tell itong si... si Hermie. Okay. Mabuti naman yan, Tay. Dahil mula ngayon, wala nang babaeng papayag sino makipagromansahan. Good for you, Mrs. Buti na lang palamin to. Napakabait na tao. At Mrs. magbunyi ka dahil wala nang papayag na babae makipagromansa rito, matatakot na. And in a way, that's good. That's good. So, ma'am, anong side mo? Kuya Hermie, sabihin mo yung totoo, kuya. Kasi alam mo, kuya, narinig ko ang away ninyo ni Ate Emma
Dahil ang sabi ni Ate Emma sa'yo, kahiyaan na yan. Ang sabi mo kay Kuya Hermie, kung hindi mo kakampihan niya si Lani, maghihiwalay kayo. Di ba nagsalita yung si Ate Emma sa'yo, Kuya Hermie? Opo. Oh. Bakit ako iniipit mo? Hinihingan kita ng CCTV, wala kayong maibigay. Tapat lang ni Apple ang CCTV ng kubo nyo. Ang sabi niyo sa akin, kinaladkad nyo ko. Bakit wala kayong maibigay sa akin na kinaladkad nyo ko? Hubot-hubad ang biniinaan niyo sa akin. Bakit wala kayong maibigay sa akin? Puro kahihiyan ang binibigay niyo sa akin. 175 lang ang kinikita ko sa inyo. Kaya na ginagawa ninyo sa akin. Willing ho ba kayo tayo na magpa-lie detector test? Opo. Ikaw, ma'am, willing? Opo. Very good. Sige. Ganito po, ipagpapatuloy natin off-air doon sa kabilang booth. Okay lang po? Tayo, okay lang para maayos natin to. Gusto ko maayos to para total, kung tutuusin, ito'y away ng magkakapitbahay. Susubukan namin kapag-ayusin. Hermie, kung hindi naman totoo, huwag kang umamin sa isang kasalanan na hindi mo naman talaga ginawa. Kung hindi ka naman talaga nakipagromansahan kay Melanie, bakit ka magsasalita ng ganon? Totoo naman yung mga sinasabi ko, sir. So may nangyari sa inyong dalawa, hindi lang romansa kung hindi hanggang sa nag-sex kayong dalawa. Opo, sir. Di ba sabi, stroke ka na o buti kung gagana pa yan. Kasi lang baluktot ko, sir, minsan. Anong baluktot po? Baluktot na.